In the name of the clergy, the religious, and the lay of the Diocese of Baguio, I welcome you all to this Eucharistic celebration here at the Baguio Cathedral in honor of Our Lady of the Atonement. Dear Franks Millennials, in all of this, Mary is your star, your guide, as you are evangelized, as you are being invigorated in your faith. Gaudium et Spes, number 43 of Vatican II, has words for you and also for all of us. It says, led by the Holy Spirit, Mother Church unceasingly exhorts her sons and daughters to purify and renew themselves so that the sign of Christ can shine more brightly on the face of the earth. Magandang hapon hangad ko sa lahat. Kuya at ati, kaibigan kapwa Pilipino na sa bayan ay tapat. Nagpupugay kaming sa puso'y may galak na ang lungsod Pinoy narating naligtas. Pasalubong namin sa inyong pagdating, malamig, masamyo at sariwang hangin. Umagang maginaw at hapong ulapi, harding mabulaklak kay sarap lang hapin. Sa ngalan ng bagyong ginigiliw, taos na pagbati sa inyong parating. Sa bawat kalahok, alay na dalangin, sana ay makamtan ang mga layunin. Ngayon ngang hapon ay paabot sa madla, init ng damdamin na lipos sa tuwa. Sa bayang dalangin sa Diyos na biyaya ay inyong makamit tungo sa adhika. Tagalog di jay. Tuwang-tuwa ko dahil napaka-espesyal ng topic na ito, millennials. Bagamat ito'y terminolohiya na medyo sumisikat na, pero medyo malabo pa ang konsepto. Na kung tutusin, mga kaibigan, ito'y pinagtuunan nyo ng pansin sa PREX Convention ngayon, sapagkat ito'y akmang-akma bilang topic ng Year of the Youth. Dahil ang mga youth ngayon ay mula 13 years old to 33 years old, unmarried, and technically they are millennials. Mga kuya, mga ate, ito ang malaking hamon sa ating ni Lord. Papaano natin gagawin na ang mga millennials ay magkaroon ng malaking puwang sa ating mga parokya at mismo sa ating mga PREX secretariats? Formation and evangelization cannot be neglected. The key is adjustment. We have to adjust our evangelization. Give space to the millennials in the church. Mabuhay po ang PREX.